ay patuloy pa rin siya Grabe, lumalaban gamit ang kaliwang Grabe, no? kamay. Kita nyo yun? Sinuhusgahan nyo agad, lumalaban pa rin kasi gusto niya talagang gampanan yung trabaho niya. Grabe kayo makapanghusga. Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, kara-kara. So what's up? Kumustas mga idolos? So ayun, meron tayo nakitang video at para ito sa mga judgmental na tao or nanghuhusga agad kahit hindi pa alam ang totoo. So para sa inyo to at yun, sa mga one-sided person para sa inyo to. So ayun, meron tong pamagat na pinagtawanan siya at tinawag na ob-ob dahil sa maling pagsaludo. So ayun, alam naman natin na kapag sa sundalo or ang tama talagang pagsaludo ay dito. Kasi itong sundalong ito kasi dito yung ginamit niya pagsaludo, kumbaga nasa kabila siya. So ayun, panonoorin natin ito mula kay Maharlika TV. So ayun, subscribe nyo Maharlika TV kasi siya yung gumawa sa i-featured natin na video ngayon. Tapos yun nga, alam naman natin na sobrang laki ng sakripisyo na inalay ng mga kasundaluhan natin para sa ating bansa. Like yung buhay talaga nila yung inaalay nila para sa ating bansa, guys. Kahit saan pa man yung digmaan ay talagang pupunta sila kasi yun yung pinanumpaan nila. Kaya saludo sa mga sundalo or mga kasulan. Kaya saludo sa mga sundalo or mga kasulan. So ayun, saludo sa mga kasundaluhan natin dito sa Pilipinas sa katapangan ninyo. Di namin kaya yan kasi yun, sobrang matatapang nyo para ialay nyo ang buhay nyo para sa bansa natin. So yeah. Tapos, syempre, kung gusto nyo ng mga ganitong reaction video, don't forget to subscribe Francis Daily. Tapos i-like nyo na rin yung video ito para yun, tuloy-tuloy ang good vibes. So yeah, simulan na natin. Maharlika TV. Tuloy. Saludo ng mga sundalo at pulis ay tanda ng kanilang pagrespeto at pagbibigay pugay. Tama. Tulad ng pagsaludo sa bandila, mga matataas nilang opisyal at Yun. mga bayani. Ang lahat ng yan ay kanilang ginagawa bilang pagrespeto. Alam naman siguro nating lahat na kanang kamay ang dapat nilang gamitin sa tuwing mayroon silang sinasaluduhan. Kasi yung mga Dahil- sundalo, kapag nagpupugay sila sa watawat ay paganyan. Tapos tayo ng mga, parang mga normal na tao, especially ng mga estudyante days pa natin, dito tayo sa puso, di ba? Tapos yung mga sundalo ganyan. Tapos yan din yung way nila na pagsalute or pagrespeto sa kaharap nila ng mga opisyal, mga parang mga ganun. Tapos yun nga sa bandila. So yeah, sa mga bayani. So tuloy. Ang pagsaludo gamit ang kaliwang kamay ay nangangahulugan ng kawalan ng respeto. Ngunit kung magkagayon, bakit ang sundalong ito ay kaliwa kung Ayun. sumaludo? Kaya naman nang kumalat ang kanyang litrato sa social media ay mayroong isang taong nag-comment at sinabihan pa siyang bobo dahil mali di umano ang kanyang Tama. pagsaludo. Sino nga ba ang mandirigmang ito at bakit niya nga ba ito So ginagawa? ayun, panoorin nyo to kasi maraming natatamaan dito yung nanghuhusga agad tayo at nang di pa natin inaalam kung ano nga ba ang nasa likod ng mga larawang yan. Even video guys, hindi natin masasabi na kung ano yung nakikita natin sa video, yun talaga yung masama, yun yung mabuti sa kabila. Hindi ganun yun kasi pwede naman trigger or something na may mas deep pa talaga na kwento dyan. Kaya simulang anong issue ni Tekla, remember nyo yun? Isa din ako sa nanghusga doon kay Tekla pero nung nagkabaliktad-baliktad ang sitwasyon, parang doon ako nag-stop ba na halimbawa may lumalabas na issue gaya ng biker at saka yung ex-cop. Hindi talaga ako nagre-react agad. Kumbaga, hinihintay ko pa na mas lalo pang lumabas yung mga balita na patungkol sa usaping yan. So, yun nga, nagigilty kasi tayo minsan kapag nagiging balimbing tayo na meron na tayong mga nabitawang mga salita against doon sa taong hindi pala yun yung may kagagawan or something like that. Diba? So, yun tuloy. Talaga bang nagkamali lang siya dahil sa kaliwete siya kaya niya nakalimutan na kanan dapat Official ang na yan. pagsaludo? O baka naman ay mayroon pa Tama. siyang ibang dahilan? Yan ang ating alamin dito lamang sa Yun. Maharlika TV. Kaya naman, simulan na natin. Maharlika TV. So, ayun. Subscribe nyo yan, Maharlika TV. Sobrang solid na intro niya. Hats pa. Parang batay. Access granted. Yun, ang lupit ng intro. Ang sundalong ito mga kaibigan ay si General Cirilito Subihana. Isinilang siya noong July 31, 1965 sa Negros Oriental at nagtapos sa Philippine Military Academy Class 1987 at isa siyang Scout Ranger. Yon, dito pa lang ay medyo malalaman mo na kaya pala Scout Ranger pala siya. So sa mga hindi pa nakakaalam, yung Scout Ranger, sila yung mga tahimik lang sa umpisa. 'Di ba? So tuloy, tinatrabaho na nila yung mga kalaban nila in a tahimik way. Tapos yun, parang sila yung pinapauna ba. So tuloy, paulit-ulit. Taong 1995, 4 na taon pa lang simula noong itatag ang Abu Sayyaf Group, na-assign si Cirilito Subihana Ayun. sa Basilan at sa Basilan mga pa. panahon na iyon ay captain pa lamang ang kanyang ranggo. January 13, 1995, Kapayawan, Isabela, Basilan. Nakatanggap ng report ang Task Group Panther na may isang lugar na pinamumugaran umano ng mga teroristang grupo. Agaran silang nagpakalat ng isang plato na sundalo na pinamunuan naman ni Cirilito Subihana.
Kaya ako ayaw ko talaga maging sundalo men kasi yun kasi yun inilalagay tayo or dinidestino tayo sa mga magugulong lugar. Kaya ayaw ko talaga nun. Kaya sobrang saludo sa mga kasundaluhan sa tapang nyo, mga par. Mga par tuloy. Mga Habang sir. ginagapang nila at inoobserbahan ang nasabing lugar, ay may namataan siyang nasa 20 Wow. mga Abu Sayyaf. Bago pa man sila mapansin ng mga ito, ay inunahan na nilang atakihin ang mga bandido na humantong sa mainit na bakbakan. Habang tumitindi ang kanilang palitan ng putok sa di kalayuan ay dumating pa ang maraming bandido para rumisponde sa kanilang Grabe mga men. kasama. Habang tumitindi ang labanan ay dumadami pa ang mga bandido hanggang sa umabot na sa tinatayang nasa 150. Kaya Grabe, naman sobrang dami nun. 150 na kalaban men. Parang ito din yung nangyari sa Mista ba? Buti na lang yung Mista. Movie yun. Kasi kung hindi movie yun, for sure tapos ng mga yun. Tuloy. masyadong dehado na ang grupo ni Captain Cirilito dahil sa pagdami ng kalaban at iyon ang naging dahilan ng pagkasawi ng isa nilang kasamahan. Sobrang sad. Bagamat naipit sa labanan ay patuloy pa rin silang lumalaban. Lumipas ang 2 oras na tuloy-tuloy na bakbakan ay tinamaan si Captain Cirilito sa ibabang bahagi ng kanyang braso. Okay, Nang yun pala yun. akma niyang kunin ang radyo ng kanyang nasawing kasama. Pagkatapos nun, ilang segundo muna siyang nanatili sa ground at sa pangalawang pagkakataon ay muli siyang tinamaan sa kanyang Ouch. kanang braso na nagresulta ng paglaylay nito at nawasak din ang kanyang Ouch. dalang baril dahil sa tama ng bala mula sa kalaban. So ayun, isinadula pala ito, no? Kasi parang story niya to. Ewan ko lang. Correct me if I'm wrong. So ayun, tuloy. Para maiwasan ang tuluyang pagkaputol ng kanyang braso, ay kagat-kagat niya ang kanyang kanang hinlalaki para masuportahan ito. Bagamat ganun ang nangyari kay Captain Cirilito, ngunit bilang isang platoon leader ng Scout Ranger ay hindi siya pinanghinaan ng loob. Habang kagat-kagat ang kanyang baldadong kanang kamay at iniinda ang sobrang sakit ay patuloy pa rin siya Grabe, lumalaban gamit ang kaliwang Grabe, no? kamay. Kita nyo yun? Sinuhusgahan nyo agad? Kahit na may tama na nga lumalaban pa rin. Kasi gusto niya talagang gampanan yung trabaho niya. Grabe kayo makapanghusga. Tayo, tapos kayong mga mapanghusga kayo, kapag nasugatan lang kayo ng konti, ang pabebe nyo na agad. Nagagalit tuloy. At nagmamando upang madepensahan ang kanilang lokasyon sa napakaraming Grabe, kalaban. At kung minsan pa nga ay sinasadya niyang tumakbo palayo at magpakita What? sa mga bandido para linlangin at idirekta sa kanya ang kanilang pag-atake. Grabe naman At si Sir. Grabe talaga yung katapangan niya, men. Grabe, men. Di mo rin talaga masasabi, ano? Don't judge the book by its cover talaga. upang makakuha din ng tiyempo ang kanyang mga kasama na asintahin ang mga kalaban. At dahil doon ay lalo pang lumakas ang loob ng kanyang mga kasamahang musang dahil sa ipinakita niyang katatagan sa labanan kahit na siya ay malubhang nasugatan. Tuloy pa rin ang napakainit nilang bakbakan hanggang sa inabot na ito ng 4 na oras. At iyon naman din ang pagdating ng kanilang reinforcement, ang 4th Scout Ranger Company. Grabe mula na, para lang din pala siyang medyo may mista na nakakarating yung backup. So yun nga, sobrang kawawa no nung mga kasundaluhan natin na umaatake na hindi inabutan ng backup. Kaya yun, sobrang saludo talaga sa kanila. Kasi yun, buwis buhay talaga min. Tuloy. sa Task Group Panther. Nang umarangkada ng mga mandirigmang musang ay nabahag ang buntot ng mga kalaban. Humupa ang labanan at tuluyan nang napatras ang lahat ng bandido at nang kanilang i-clear ang buong area, 30 bandidong Abu Sayyaf ang nakita Grabe. nilang nasawi at maraming sugatan din ang kanilang nasakote. Pagkatapos noon ay mabilis na isinugod sa pagamutan si Captain Cirilito dahil sa kanyang malubhang tama sa braso. Hanggang sa inilipad pa nga siya sa Amerika at doon ginawa ang kanyang maraming operasyon. Grabe no, ganun ka-severe yung napagdaanan niya guys kasi hindi na siya magagamot dito sa Pilipinas. So dinala pa talaga siya sa Amerika. So grabe yun. Sobrang katapangan. Salute. Dinala din siya sa Tripler Army Medical Center sa Hawaii para sa initial surgery at nanatili siya doon ng 10 Grabe buwan. no. Pagkatapos noon ay nailipat naman siya sa Brooke Army Medical Center sa San Antonio, Texas. Grabe, At ang dami niyang nilandingan min. So grabe pala yung nangyari sa kamay niya no. Tapos ngayon, for sure, nung ito na yung ginamit niya na pangsaludo, di pa rin siya totally na-healed or hindi na siguro nagawa ng paraan. Ewan ko. Tuloy? doon na rin siya tuluyang nagpagaling at ang kanyang kanang kamay ay tuluyan na ding naging baldado. Ouch. Kaya naman, simula noon tanging kaliwang kamay niya na lamang ang kanyang ginagamit para sumaludo. Noong 1996 ay ginawad kay Captain Cirilito Sobihana ang pinakamataas na parangal sa isang Armed Forces of the Philippines, ang Medal of Valor, dahil sa kanyang di matatawarang ginawa sa mga So oras ayun, na iyon. ang mga nabibigyan nga ng Medal of Valor, yun lang talagang mga karapat-dapat. So ayun, sobrang lupit mo sir, sobrang galing mo at sobrang manghang-mangha kami sa'yo. Salamat sa kabayanihan mo. Tuloy.
Talya ng kagitingan ay marami pang mga naging parangal ang ating bida, patunay ng kanyang katapatan at katapangan sa tungkulin. Sa ngayon, si Captain Cirilito ay isa ng general at siya ngayon ang bagong upo na Commanding General ng Philippine Army na nagbabantay sa buong kapuluan. Grabe, men. Magandang araw mga kaibigan, ito ang Maharlika TV na nagsasabi na kung anuman ang kakaiba na inyong makita o mapupula Tama. sa inyong kapwa ay maiging alamin muna at huwag husgahan dahil hindi mo alam kung ano nga ba talaga ang dahilan o kanyang pinagdadaanan. By the way Tama, mga men. kaibigan, kung nagustuhan mo ang video na ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na din sa ating Yun. munting channel. Maraming salamat at hanggang sa susunod pa Like and nating subscribe, Maharlika TV. Nandyan yung link niya sa baba, inilagay natin. Tapos yun, after ng video na to, ay magbibigay tayo ng konting thoughts or sermon. Pilingon. So ayun, magbibigay tayo ng thoughts natin, kunyari dito sa parting huli ng video. Tapos yun, kung hindi na kayo interesado sa thoughts ko, ay pwede nyo nang iwan ang video ito or kung anong gusto nyo gawin. Gusto nyo ba manood ng ibang video natin or pumunta na kayo kay Maharlika, nasa sa inyo na yan. So ayun lang, what are the things that we may learn in this kind of situation? Gaya-gaya. So ayun nga, sobrang laking sobrang laking kahihiyan yun or sobrang laking sampal yun sa atin na mga, kasi hindi ko naman ine-exempt yung sarili ko dun sa, yun nga, yung una nating nakikita dyan sa social media ay nagja-judge talaga agad tayo kasi syempre, nakasanayan na kasi natin yan eh. Tayong mga tao eh, parang nakadesenyo na talaga tayo na ganyan, na madali lang tayo manghusga ng kapwa. So ayun, isa sa learning nga natin sa video ito, ay yung nakikita nating mga larawan dyan sa Facebook na nagba-viral na hindi natin alam ang buong konteksto. Naway di muna tayo magbigay ng mga negative thoughts dyan or mga negative opinions kasi di natin alam kung ano yung epekto nito sa tao na nandyan mismo sa mga larawan, guys. Kasi sige, pagpalagay na natin na hindi mo nagustuhan yung mga nakita mong larawan. What if di niya talaga ginusto yan or mga unintentional lang yan, di ba? Tapos yung kay Sir, nasa kabila siya nagsasalot. Tapos yung nag-post, grabe pa yung caption. Ob-ob talaga. Ob-ob, dapat sa kabila yung salute ho. So, yun. Nagbe-base lang din siya sa nakikita niya. So, patawarin nawa siya ng Panginoong may kapal. Minus 10 points na siya sa langit. Ewan ko kung minus 10 points lang. So, yun, isang malaking sampal din yun na huwag tayong magbigay agad ng opinion. Kasi di porket malaya tayo makapagbigay ng opinion ay pwede na nating bitawan ang ating mga opinion, especially mga nonsense opinion, di ba? So, yun, maging muna tayo. Hintayin muna natin yung buong mga headline dyan or mas maigi. Doon tayo sa mga reliable sources, di ba? So, yun lang. Medyo nakakahiya naman din sa side na yun, na sinasabihan natin siyang ob-ob. Tapos, ang totoo pala nangyari ay grabe yung sakripisyo niya para sa ating bansang Pilipinas. Tapos tayo, grabe tayo makapanghusga. Kapwa Pilipino pa. Sobrang sakit nun, guys. So, yun, iwasan natin na maging ganun, ikaw, kung ikaw nanonood at alam mo sa sarili mo na toxic mo na tao, tigil-tigilan mo na yan, par, kasi hindi yan nakakabuti sa Pilipinas. Hindi yan malaking epekto yan. So, ika nga nila, sobrang talas ng mga lumalabas sa bibig at maaari itong makasugat sa mga... So, yun lang. Be careful na lang tayo sa mga pinagsasasabi natin online, mga comments natin or whatsoever. So, yun. Hanggang dito na lang, Maharlika TV, subscribe nyo yan. Tapos yun, Francis Daily, subscribe nyo rin yan. At kayo, comment kayo sa baba kung ano masasabi nyo about kay Sir na nabaliktad yung pagsalot niya. Isa ka din ba sa naantig sa kwento niya? Like, grabe, sobrang katapangan yun, guys. Like, kahit meron na siyang tama, tapos dito sa kabila yung tama niya, ginagamit niya pa rin yung kabila niya para lang makapag-ano pa. Tapos ang isa sa nakakabilib pa dun, yung ginawa niyang decoy ang sarili niya para makahanap ng tamang tiyempo yung mga kasamahan niya para masipat yung kalaban. Biruin niyo yun. Tapos di na naisalba dito sa Pilipinas yung kamay niya, kaya pumunta na siya sa iba't ibang lugar, Amerika, tapos yung sa kahit saan-saan pang ospital sa Texas, pero wala talaga, hindi na naagapan pa or hindi na naayos pa. Kaya yun, utang natin yun sa kanya or utang ng mga Pilipino yun sa kanya kasi nga nagbuhis nga siya ng kanyang buhay, di ba? So though hindi naman buhay na nawala, pero yung kamay niya nawala. Kaya tayo maging maingat pa lang tayo sa mga komento natin kasi sobrang sakit nun, guys. Sobrang sakit nun na pinagtatanggol niya pa ang nangungutya sa kanya, di ba? So sobrang deep nun, men. So ayun lang, hanggang dito na lang. Francis Daily, subscribe nyo yan. At maraming salamat sa panonood. Peace out.